trauma-traumatic day yesterday? Or... Parang ano. Kasi kahapon, di ba, pinag-usapan natin ang trauma-trauma. Oo, kakatrauma. Nakakatrauma. Huwag po sana kayong natotrauma sa amin ni Ricky. Sana maganda po ang inyong gising. Today is Thursday. Isang tulog na lang. Ang favorite day natin. Favorite natin, Biyernes. Makakapahinga tayo, makaka-recharge, makaka-refresh, makakatulog. At saka makikita mo yung mga classmates mo Mga na lagi sa atin nanonood. Good morning po sa inyo lahat. Sila na react kapon. Oy, Babo, Stella, Hello! Marie Chris. Yan ang mga suki kong mga nanonood. Dapat pala talaga yung mga kaibigan mo, lagi mo rin kausap sa telepono, hindi lang ka-text. Diba? Para ma-check mo, kamusta na yung kamusta ka kanila. na? Baka nagbago na sila ng kanilang... Kaya lang yung mga kaklase ko, masyado silang mga opinionated. Dapat talaga, lahat ng inyong opinion. Maski na hindi ko tinatanong opinion nila, bigay sila ng bigay ng opinion. Mas maganda yung ganyan. Tsaka sabi ko nga, dapat kinakausap mo sa telepono. Baka mamaya nag-iba na sila pala ng... constructive criticism. Pero ito yung mga opinion ng mga tao talaga kahapon. Di ba? Ang laki-laki ng mga balita tungkol kay Secretary Cristina Frasco. What is your opinion on... Alam mo naman, very opinionated na tayo. Sige, what is your opinion on Secretary Frasco? Christina, Oo, sabi ko nga, Christina. di ba, kahapon, Oo. kung gumagana naman yung style niya, na halimbawa, yung imahe niya, halimbawa kung si Catriona Gray or Pia Wurtzbach, di ba, Oo. ilagay yung mukha sa kanilang mga Tarpaulins, advertisements, yes. di ba, Oo. makaka-increase talaga ng rates ng ating, makakataas ng mga ating bisita. Parang sa si Lisa ng Blackpink, siya ngayon yung mukha ng turismo sa Thailand. So talagang may cake. I mean, Yes. si Sek naman, nung una siya lumabas, ang Model. ganda ng mukha talaga, makinis. Pero syempre, iba pa rin yung personalidad siguro, naaayon siguro, naaangkop. Ako Ikaw? naman, nung nabasa ko, di ba sinabi naman na because of that hearing the other day kay Secretary Tulfo, pinababa na daw niya lahat ng mga promo materials, mga tarps na may mukha niya. Ang thought balloon ko, ilan na lang naiwan? Ay, pero may bagong development, ha? Ilan na sige, lang naiwan? Meron pa ba? Sabihin natin, example lang. Kunyari, 100 tarps yan, all over the Philippines. Kunyari, ilang porsyento doon ang may mukha niya? So, ilan ang binaba? 50%, 10%? Dapat ba lahat? Diba? Dapat, hindi, what I'm saying, kung lahat nga binaba na may mukha niya, ilan ang lang naiwan? Nawala ang mukha niya. Yan ang aking yun ang thought tanong. balloon. Sabi ko, nung sinabi niya, I already instructed everybody to take down whatever promo materials with my likeness, with my face. So, I thought balloon ko, ilan ang lang naiwan na wala yung mukha mo? Yun Kasi nga, lang. ang dami, pag binabasa mo yung mga comments, I'm just reading what I read. I'm just going to say what I read. Ang dami nagsasabing GGSS. Ano yung GGSS? Gandang-ganda sa sarili. Kaya yung mukha niya ang linalagay niya, di ba? Pero fairness naman, maganda yung balat Maganda siya. Maganda si Madam. Maganda, pero sabi nga ni Secretary Tulfo, Senator Tulfo, hindi dapat yung mukha mo ang iyong diba, si Madam? pinopromote, di ba? Pero parang, tama ka nga, Pati, doon sa hearing, sa hearing, parang hindi siya ganun na kaayos. Ano nangyari kay Sex, no? Kay O kumpara mo sa mga dati niyang paglabas, ano? Yes. Parang nung lagi siyang nagka-hearing. postura, di ba? Pusturyosong babae, no? Correct. Pero yun na nga, curious ako, kung pinababa na nga lahat, ilan na lang naiwan na wala yung mukha niya? Naku, patay tayo Patay dyan. na. Pero sabi nga ni Obet, kunento niya, dahil nga parang in full support of Secretary Frasco, yung mga tauhan ng DOT, ng Department of Tourism, pinalitan nila yung mukha ni Secretary Frasco na sa mukha daw nila. Wow! Ewan Sana ko may nga. makuha tayong materyales na gano'n, tingnan nga ha? natin, Obet, kung may mahanap ka nga para makita natin. Yung parang in solidarity. Siguro they're supporting. Supporting. Marami naman nagsasabi, talaga she's really a hard worker. No doubt about it. Pero sabi nga nila, hard worker, pero you don't have to promote yourself also. Kaya tuloy, she became defensive. She said, I'm not running for national office. Wala naman tinanong yata si Yun na nga, kaya sabi niya, don't put words into my mouth. She said national office, but she didn't say for local office. Or regional. Yun na, diba? local. Diba? Kasi dati diba? siyang mayor sa isang city yata sa Cebu. Tama. So, sa Liloan yata. Ayun. So, di ba? Tapos may kumakalat rin na picture na ay talagang GGSS siya kasi yung senior citizen card daw, may picture
picture pala niya doon sa senior citizen card. Di ba meron na nga nilabas sa DILG na bawal na yung bawal mga epal, di ba? correct, oo. So hindi lang pala sa local dapat yan, na hindi mga lang sa LGU national. lahat, correct. Lahat ng appointed, dapat din yan. Yes. So ayun, may picture din pala niya doon sa mga senior citizen card, doon nga sa Liloan. Nakita ko rin Nung yun. siya ay mayor yata Oo. noon. Okay, so anyway, sa ating mga nakikinig at nanonood, nako, sana po hindi po kayo magsawang nakikinig sa amin ni Ricky. Umpisa pa lang, ang dami na naming hanash. O, may isa pang hanash, di ba? Ano ba yung Sabi hanash mo, mo? di ba may nagfo-float nga ba na, na balita na mukhang papalitan na si Secretary? Oo, kasi yun na nga, di ba, sa aking alam mo naman ako, siguro lahat ng mga chismis feeds hindi, kasi may pangalan ng lumabas, di ba, yung kay Secretary Frasco nga. Pero, una, yung pangalan ni Captain Stanley. Yan, matagal na yan, di ba, matagal na lumabas dati ng Philippine Airlines. Ngayon, parang may pangalan na ang pangalan Iba na. niya ay si Patrick Gregorio. Iba naman yan, di ba? Siya daw ang mag-a-assume ng siya po ang magiging bagong kalihim ng Department of Tourism. So hintayin natin si Yusik Claire Castro mag-announce kung sakali. Ang mga ano lang naman ito, mga haka-haka. Alam mo ng mga Pilipino, pastime talaga ang maging marites. Pero tingnan natin, di ba? Tingnan natin. Okay. Let's wait. Okay, so ating mga kababayan po na nakikinig, ayan po sa Radyo Agila Jess 62 o mga nanonood sa kanilang Facebook page, sa aming Facebook page pala, sa YouTube, sa cellphone, sa television set. Ayan, samahan nyo kami ni Ricky hanggang alas 10. Okay? Ayan, good morning, good morning. Ayan yung mga super po natin sa mga sasakyan. Sana po ay mag-iingat po kayo. Lagi nga sinasabi ng aking tatay, eyes on the road, not on the legs, para maiwasan natin ang mga aksidente. At Eto na. magbaon ng Maraming pasensya. Okay. Okay, Umpisahan na po natin sa ating swabing pambungad ngayong February. Ito po ngayon ay National Cancer Consciousness Month. So February. pakinggan niyo ito para sa mas swabing pamumuhay. Batay sa report ng World Health Organization, halos 4 sa bawat sa 10 kaso ng cancer sa buong mundo, pwede na pala maiwasan, Pati. 4 out of 10. Yes, Okay, so how? You heard that right. Oh, how? Sa isang bagong global study na inilabas kahapon kasabay ng World Cancer Day, lumalabas na 38% ng mga bagong cancer cases noong 2022 o mahigit 7 milyong tao ay may kaugnayan sa mga preventable risk factors. Oh, ano yan? Ang number 1 culprit? Nako ito! Nako! Kaya dapat pinagbabawal ito. Paninigarilyo. Oy, hindi lang paninigarilyo, pati yung mga vape Oo, na yan, lalo na yung vape. Lalo na yung mga vape Lalo na yung yan, vape, naku, ha? napakadelikado Mga niyan. IQOS na yan, Mga nako, ganyan, Kasi hindi natin nako. alam pa kung ano yung talaga Tsaka, epekto alam mo, niyan talaga sa akin, katawan. hindi na uso yan, ang Oo. pagsisigarilyo. Napakabaho. Oo. Kaya yung iba nagbe-vape para daw walang amoy. Pero ang problema naman dyan, wala pang mahabang pagsusuri. Oo. So hindi natin alam, baka mas malala pa yan. Yes, yung vape, na sabi nga epekto. nila, nagiging popcorn daw yung lungs mo. Parang putok-putok-putok daw. Kasi yung mga liquid-liquid, popcorn. Hindi mo daw alam talaga kasi kung ano naman pa Yes, yan. ako talaga, turn off sa akin talaga yung mga naninigarilyo. Kasi number 1, bad breath. Ang pangit ng hininga. Tapos dumidikit talaga yung amoy ng sigarilyo sa damit. Di ba? Pag magtanggal ka, you go inside a room that there amoy are na amoy mo kasi smokers. yung nagyosi, When you no? get out, parang ako Lalo ka na kasi, hindi Oo, ka kasi I don't nagninigarilyo, smoke. no? Oo, tapos yun na nga, paghubad mo, gusto ko nang maghubad kasi nga, amoy na amoy sigarilyo. Oo. Ayun. So anyway, Amoy ashtray ka na. Amoy ashtray. Talagang hindi na uso yung pagsisigarilyo. Ayun. Kasi proven talaga, it really your health, di ba? Your lungs. Okay, Ayan, anyway, kaya go ahead. ang sunod, ang cancer-causing infections, ito naman, pag-inom ng alak. Nako, isa pa yan. Isa pa yan. Oo, yung mga bisyo, di ba? Ayan, sigarilyo, alak, di ba? Yung mga umiinom ng mga beer, Ayan, ng nako, scotch, pampalaki ng tiyan. whiskey. Nako, hindi lang pangpalaki ng tiyan. Yung pati yung kidney mo, di ba? Ay, oo. Grabe. Liver, ayan, kawawa. Patay ang atay. Patay ang atay. Ito rin, kasama rin sa listahan ang pagiging overweight. Nako, busina ka naman. Hindi ka naman overweight. Over lang, over. Ayan, kakulangan sa exercise. Nako, Ayan, kailangan. air pollution at mapanganib na trabaho.
na may exposure sa asbestos. May asbestos pa pala. Meron pa. Di ba meron yan pinagbabawal na yung underground. asbestos? Oo, pero meron Sabi pa nga yan. po ng WHO, ito ang unang global analysis na malinaw na nagpapakita kung gaano karaming cancer ang pwede naman pala maiwasan in the first place Yes. kung i-avoid lang po natin ang mga risk na nabanggit. Madalas na cancer sa buong mundo ay lung cancer, Yes, sa kakasigarilyo. stomach cancer, at cervical Ako sa mga cancer. babae, ang cervical cancer. Eh, ang good news naman, Patpi, Oo. marami sa mga ito kayang pigilan sa tamang bakuna, malinis na hangin, at syempre, ito, nasa abot po natin to, kaya po natin to dahil healthy lifestyle, ito po yung kaya Correct. natin i-control. Yes. Diba, kung may iwasan to, dapat simulan na natin ngayon para hindi na humantong ang posibleng pagkakaroon ng the big C. The big C, oo. At saka yung cancer, di ba, despite medical advances, hanggang ngayon talaga they haven't found the cure. The cure. Yeah, the cure, di And the ba? talagang cause Oo, talaga, the cause, definitive diba? cause. Yes, Oo. correct. Okay, ito naman question ko sa iyo, Ricky. Sino po sa inyo ang nahumaling noon sa Meteor Garden? Oh, si Joy Mi daw. Ikaw talaga, nahumaling ka dyan? Oo, kay Shanchay. Ang gwapo kaya nila. Ano sabi mo, Joey? Ako ba kanta siya? Baby. Parang si Justin Bieber yon. O, di ba? Kaya ang daming nalungkot nung nabalitaan nilang namatay si Barbie. Ay, oo. Barbie Hsu, di ba? Hsu, Kasi nga, oo. she got sick, di ba? She was in Japan. Oo. Tapos, yung pneumonia, parang Biglaan super na lang pneumonia. yata, Oo, ba kasi yun? sobrang lamig. Tapos, Oo. and then she was relatively young. Parang she was only 50 years Yes, old, oo. 51. So, ayun nga, pumanaw nga si Barbie Hsu o si Sunshine, mas kilala siya bilang Sunshine, nung isang taon dahil nga sa pneumonia. Di ba? Galing nga siya sa Japan, yung buong pamilya niya. So, patuloy po na Pinaparangalan at inaalala. Naalala. Patuloy na naaalala ang ating napakagandang si Barbie Hsu sa Taiwan. Ipinakita rito po ang isang Wow. memorial statue para sa Wow. kanyang first death anniversary. Oo. So ang design po niyang statue na yan, mismo nang galing sa kanyang asawa, Ay, ang kilalang singer at DJ na si Koo Jun-hyuk. Ayan, very devoted yung kanyang asawa, Ay, oo. di ba? I read nga somewhere na every day, as much as possible, he tries to visit the grave pa rin of Barbie Hsu. oy. Siguro miss na miss niya talaga yung asawa niya. So, ang statue po ay permanente pong nakalagay sa kanyang final resting place sa Qinpao-san sa New Taipei. So, inalala rin po si Barbie ng ilan sa kanyang mga Meteor Garden na co-star. Naku, ito yung ka-love team niya na si Jerry Yan. Feeling ko yan yung crush mo dati. Ang gwapo ni Jerry Si Jerry Yan, Kasi dumating yan sa Pilipinas noong 2002. Natandaan ko yan. Natandaan mo yan, di ba? Kasi binraking news din namin yan Yes. dati. Ay, ako ang official yaya nila. Wow! Yes. Alam mo So, naman ikaw ako. yung nasa yung dream job. Diyan sa akin ang dream job talaga. Oo. So I really met them up close and personal. So yung ginaya ko talaga dyan, yung nanay ni Barbie, para nakakapag-rehearse si Barbie. Ayan, so yung nanay ang inaaliw-aliw ko para, kasi magkaaway talaga yan daw si Barbie at saka si Jerry yan. Hindi nga. Yes, di ba usually Sila ganyan? yung love team, di Sila ba? yung love team. So pag on cam, ay, ang ganda ng mga ngiti nila. Pero pag off cam, ayan na, kanya-kanyang ano. Ang hirap maging artista. Hindi mo kaya yun. So, yung nanay ang inaaliw ko kasi kung hindi magbabantay yun doon, di mas matatagalan kasi alam nga niya yung ano ng kanyang anak. So, yung nanay niya ang pinapasyal-pasyal ko. Oh, ang sarap Mami naman ni ng trabaho Barbie. mo, no, Alam mo naman, Patty? ganyan talaga. Oo. Glorified yayay. Ayan, tingnan mo, ayan na yun, makita natin. Ayan na. So ito nga yung patunay na hindi lang po sa screen, kundi po sa totoong buhay, malalim po ang kanilang pinagsamahan. Tapos dalawang anak ba ang iniwan ni Barbie Hsu? Kawawa. At saka maliliit pa yata sila no? So anyway, first death anniversary nga ni Barbie ng Ang ganda, F4. pero ang ganda, Meteor no, Garden. napaka-classy nung kanyang... Oo, at saka ang ganda diba? ng Parang kanyang statue. doll. Doll, Parang siyang oo. paningin She's so petite Ang ganun? liit-liit ni Barbie, tapos payat Oo. talaga. Very small, parang ikaw. Ay, naku, Oo, nakikita naman. Mutual Admiration Club. Pagawa ka na ng statwa. Magpapagawa din ako. Okay. Ito naman, Papi. Ating saluduhan, Pinoy nakaka-proud. Panalo Bakit? alert sa mundo ng tennis dahil ang Southeast Asia duo na sina Alex Ayala at Aba. Janice Tien. Diretso kaagad sa quarterfinals ng Abu Dhabi Open Doubles. Ito first time ang tandem nila pero parang ang tagal na magkasama dahil sa coordinated sila sa kanilang paglalaro. May cooperation sila. Pero alam ko kasi, nag-match din sila against each other before. So siguro nakikita na rin nila yung
style. galawan Oo. ng isa't isa. Para pag ganyan talaga, pag tandem kayo, pag doubles, di ba? Oo. Kailangan may rhythm kayo. Kung hindi, dapat may cooperation. Nagpa-practice kaya sila I'm bago sure, yan, ano? sure, dapat yan. Oo, ito, pinabagsak nila ang big name sa tennis na sina Leila Fernandez, who's half Filipino, ha? Kaya marami rin yung fans sa Filipino, pero she's playing for Canada. At si si Christina, sa isang thriller match. Score check, umabot po sa 7-5, 3-6, and 10-6. Talaga tignan mo, talagang lagapak yung kanilang kalaban. Yes, umabot sa super tie break at doon lalong nag-init at gumanda ang laban. Ang resulta, wagi syempre ang Pinoy. Sa Abu Dhabi. Syempre, expect more action pa sa mga susunod na laban nila. Congratulations, Alex Ayala, and to the Asian team, Southeast Asian team. Congratulations talagang Alex really makes Filipinos proud. That's may laban pa siya. May laban so, pa ba? abangan din po natin yan maya-maya. Susundan mo talaga? Tennis aficionado ka ba? Hindi naman. Hindi na. Tennis tennis outfit. Gusto mo lang yung mga tennis outfit. Okay, Miss Ricky, what is the weather update for this weekend, for tomorrow, today, tomorrow, and the weekend? Masarap ngayong muni-muni. Kasi medyo maulan. ESPN na po tayo. Ang status ng panahon ngayon, magdadala ang tropical storm Bashang at ang northeast monsoon o amihan na maulap na kalangitan at pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyong Bashang sa layong 440 kilometers ng silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Kumikilos ito pakanluran, timog kanluran sa bilis na 15 kilometers kada oras. Nasa 65 kilometers per hour ang lakas ng hangin nito malapit sa gitna at pagbugso na aabot hanggang 80 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar. Surigao del Norte, kabilang po ang Siargao, Bukas Grande Island, Surigao del Sur, dulong bahagi ng hilaga ng Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, hilagang bahagi ng Bukidnon at Camiguin. Signal number 1 naman sa katimugang bahagi ng eastern and southern parts ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, katimugang bahagi ng Aklan at central portion ng Antique. Samantala, ang amihan ay makakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon. Ang Batanes naman po ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan dahil naman yan sa northeast monsoon, subalit wala namang inaasahang malaking epekto sa nasabing lugar. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pailan-ilang mahinang pag-ulan. Dulot naman po yan ng northeast monsoon at wala namang inaasahang malaking epekto dito sa atin. Mararanasan ang maximum temperature na 32 degrees Celsius mamayang 1:55 p.m. at lulubog ang araw mamayang 5:57 p.m. Ayan. Pero Pat Pia, meron din mga kanseladong suspendidong klase Classes, na. yes. So sana abangan nyo na lang po sa aming Facebook at social media accounts yung mga lugar. Lalo na dyan sa Mindanao, tsaka sa Visayas. Okay. Ito naman po, Ricky, ang aking super panalo news para sa Huwebes. Nag-viral po ang isang Japanese volleyball star. From tennis, punta naman tayo sa volleyball. Ang volleyball star na ito ay si Yuji Nishida. Pero hindi dahil po sa kanyang spike, kung hindi or sa block, 'di ba? Ganun yung mga volleyball. Pero dahil po sa kanyang ultimate apology move. Yes. Apology, nagsorry Grabe, siya. no? Oo. Sa SV League All-Star Game noong February 1, sumablay ang serve niya sa court. At aksidenteng natamaan ang isang babae sa crowd. Siguro, ang lakas, no? I think it's the what's this, the referee. The referee? Oo. Hindi eh. Hindi ba? From the audience eh. So ito, imbis na simpleng sorry, ayan o, tumakbo siya. Diba? Oo. Ang pogi niya tuloy sa paningin ko. Oo, diba? Akala ko magpo-propose kasi lumuhod. Pero ang laking pogi points Ang ng laking Pati para sa akin. Tignan mo. Oo, diba? Talagang ano siya, very apologetic. Oo. Diba? So, tumakbo siya, nag-slide, dumapa, Grabe ang lumuhod. slide, ano? At yung mukha, ayan. Oh, wow! Oh my God, yung mukha niya. Grabe, ang sakit. Ang sakit nun. Ang sakit nun. Ayan. Oh, di ba? One more time. Ay! Kinikilig ako. Ang sakit siguro nung tama ng bola dito. At babae pa kasi. Iba talaga yung pagiging gentleman. Tsaka pag Japanese ng mga talaga Japanese, nila, very no? respectful sila. Oo. So ayun nga, ramdam na ramdam. Grabe,
Ay, my nakakakilig. Naku, goodness. dapat po kayo ay manood sa inyong mga TV. Mamaya may replay tayo, Pati. Panoorin niyo yan. nag-slide, tapos yumuko, tapos lumuhod. So ramdam na ramdam po ng crowd ang kanyang pagsusori. Ang babae tinamaan ng bola, yumuko rin pabalik kay Eugene. Ako siya rin. Wow! Kaya tignan mo ha, yan, stranger yan, marunong mag-sorry. sorry. Kaya do not have breadcrumbs or anything less from your partners kapag may ginawang masama. Tignan mo, yan o. So, ayun pala, Ricky, just para sa kalaman ng ating mga nakikinig at nanonood, yung ganyang gesture na ginawa ni Yugi ay tinatawag na dogeza. Ayan, dogeza. Yan po ay isang traditional na paraan ng pagpapakita ng taus-pusong paghingi ng tawad o yung pagpapakita po ng respeto sa isang tao. So ang clip na yan, parang video on demand dahil umabot lang naman yan sa 10 million views. 10.5 na. Wow, 10.5 isa na. ako dyan. Ilang beses ko pinanood din. Talaga? Grabe, Ang no? cute eh. Oo, tsaka gwapo pa siya. Ang gwapo. At lalong gumwapo. Oo, Tingnan mo lalo kung ganyan tapos ugkan. mamaya magkatuluyan sila. Oh, diba? Ang gandang love story niyan. Ito naman, Papi. Mula sa video na on demand. Dito naman tayo sa trabahong in demand para sa mga Pinoy sa land of the rising sun. Sa Japan pa rin. Japan pa rin. Sa ulat ng NHK World Japan, dumarami ang Japanese transport companies na kumukuha ng mga Pinoy workers para punan ang kakulungan sa manpower katulad po sa aviation at maritime sectors. Simula kasi noong pandemic, ramdam ng Japan ang labor shortage. Kaya ang solusyon nila, global skills at Pinoy ang isa sa top of mind. Siyempre, parate. May mga partnerships na rin sa Philippine universities kung saan kahit fresh grads, may pag-asang ma-hire. Kaya naman, noong November 2025, 6 na aviation graduates sa Pilipinas ang tinanggap ng isang Japanese airline bilang ground staff. Sa maritime side naman, may training academy sa Cavite na konektado sa Japanese shipping firms at kalahati ng graduates target na kaagad magtrabaho sa Japan. Lahat ng ito posible dahil sa Japan's Specified Skilled Worker Program na target mag-hire ng 4,400 aviation workers hanggang taong 2029. Wow, how nice naman. Aviation. So, sa sky, so pwede maging pilot, pwede maging mechanic para sa eroplano. Diba? Sabi nga kanina, yung hinar nila ground staff. no? So siguro sa sa counter, di ba? Sa Pwede ticketing or whatever. Kasi ang Pinoy marunong mag-Ingles. Yun na nga, Yung ano mga natin, Hapon, edge hirap na natin, hirap no? sila, di ba? Oo. Mag-Ingles. Kaya maganda yan. Ayan, take advantage. Yan talagang puhunan ng mga Pilipino magpadala ng OFW. Ayun ang Human ating resource biggest talaga. product. At samantala, pumirma na ang Pilipinas at Japan ng ikalawang loan deal para sa Utang. MRT-3 rehabilitation na nagkakahalaga po ng 8.175 billion pesos. Pinangunahan ang signing ng Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Japanese Ambassador Ento Kazuya. Ang loan na suportado ng JICA ay may 0.8% interest, 40-year repayment, and 10-year grace period. Wow. Talagang pangmatagalan na partnership, o di ba? Halos 50 years. So, may grace period pa. So, pwedeng mag-renegotiate. Pwedeng wag mo na magbayad ng interest. Pwede. Ang target ng proyektong ito, ibalik ang MRT3 sa original nitong kondisyon at ihanda ito para sa mas maraming commuters sa mga susunod na taon. Paano kayo napapagandahin? Gagawin kasi double-decker ba yan? Ano ba? Or dagdagan ng mga tren, mga yung bagon, mga di ba? bagon. Bibilisan. Di ba? Tapos, imbis na aircon lang, baka may TV na. Wow. Or baka may yung mga upuan, mas maging komportable. Sana gawin din nila mas PWD and senior Friendly. citizen friendly. No? Correct. Sana yun yung una nilang pagtuunan din ng pansin. But anyway, paglalaanan po ng proyekto ang pagpapalit na rin. Ito na. Overhaul ng mga tren at upgrades sa signals, kuryente at stations. Ayon sa DOTR, nagsimula na ang rehab noong November 2025 at target na matapos October 2027. Malapit Next na. time you know it, 2027 Yes, na naman. next year na yan, next year. Nako, noong 2025 pa lang, 400,000 na pasahero araw-araw ang sumasakay sa MRT3. Patunay na bumabalik ang tiwala ng commuters sa transport system ng Pinas. Grabe, 3 Japan stories pala tayo, Papi. I really love Japan. Ako Japan, din. di ba? It's so fun in Japan. It's so fun in Japan. Diba? Okay. Speaking of Japan, ayan.
Magkano ang yen? Ang yen, mamaya. Pero ang US dollar po, nako, ito ang medyo masakit sa ating mga pitaka dahil humina po ang ating piso kontra dolyar at nagsara po sa lagang 58 pesos and 97 centavos. Humina po ng 8 sentimo ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan kahapon sa 58.89. Ito na nga po ang ating palitan sa mga ibang currency. Sa Japan, 37 centavos po ang Japan yen. Sa euro, 69 pesos and 58 centavos. Hong Kong dollar naman po, 7 pesos 53 centavos. At ang Saudi Riyal, 15 pesos 70 centavos. Ang source, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricky, 3 issues pa rin ang ating tatalakayin ngayong umaga, Thursday. Thankful Thursday. Still much to be thankful and grateful for. Issue number 1. Okay, issue number 1 natin, Patty. Isinusulong po ng Department of Agriculture, or DA, ang muling pag-angat ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan gamit ang saging bilang modelo. Saging! Nais ang DA na palakasin ang exportation ng bansa at iba pang mahalagang produktong agrikultural. Para sa sinag, kritikal ang ugnayang pagkilos para masiguro na ang isinasagawang pagsusulong ay magre-resulta sa mas mataas na kita ng mga magsasaka at mas matatag na agrikultura sa bansa. Kakausapin po natin mamaya si Jason Cainglet, ang Executive Director ng Samahang Industriya sa Agrikultura o SINAG. Yan po, yan. Usapan na agrikultura po natin ang issue number 1. Issue number 2 naman po, inaprubahan na po ni PBBM ng ating Pangulo ang panukalang palawagin sa 5 taon ang validity ng rehistro ng mga bagong sasakyan at motorsiklo mula sa kasalukuyang 3 taon. Di ba kasi kung bumili ka ngayon ng bagong sasakyan o motorsiklo, valid for 3 years yung iyong car registration. So ngayon, inapprove na ni PBBM na i-extend to 5 years na. Pero hindi daw lahat sang-ayon dito sa pag-extend sa 5 years. Bakit? Anong advantage at disadvantage kung ipapa-extend natin to sa 5 years? Pag-uusapan po natin yan, makakausap po natin si Joe Ferreria, ang presidente po ng Automobile Association of the Philippines. Issue number 2 po yan. Issue number 3. Issue number 3 naman po, tinatayang 45 milyong kilo ng isda kada taon ang nawawala sa Pilipinas base sa pag-aaral dahil dito nanawagan ang Marine Advocacy Group na Oceana kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdeklara ng Fisheries and Food Security Emergency at imbestigahan ang paumano'y kakulangan ng mga ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng Fisheries Code. Talakayin po natin sa papaanong paraan tayo nawawalan ng ilang milyong isda, no? 45 million? Oo. At ano ang dapat baguhin? Pag-usapan natin ito. Kasama mamaya si Attorney Rose Liza Osorio, ang campaign Legal and Policy Senior Director of Oceana. Ako, so pag-usapan natin agrikultura, isda rin pag-uusapan natin, tsaka mga sasakyan. Yan po ang 3 issues natin ngayong umaga. So ito, bago tayo mag-commercial break, ito yung ating question of the day. Ibinasura po kahapon ng House Committee on Justice ang 2 impeachment complaint po laban po sa kay President Bongbong Marcos Jr. dahil umano daw sa kakulangan ng sapat na batayan. Kumbaga, hindi daw masustansya. Kulang ng lusog. Oo, it lacks substance. Kulang sa sustansya. Kaya ang ating question of the day, kung ganito kabilis po binasura ang reklamo laban po sa Pangulo, meron pa ba tayong tunay na laban ang mga ordinaryong mga mamamayan para panagutan ang mga nasa kapangyarihan? Kasi nga, parang impeachment nga is a political exercise, pero how do we hold them accountable? Diba? Kung ganun daw kabilis, kung kabilis, no? Parang nakinig lang, they started on Monday o yesterday, Wednesday, nabasura na kaagad. So yan ang ating katanungan. Meron pa bang chance ang mga ordinaryong tao, kung sakali man, ganito kabilis ka sila, mag-junk ng mga impeachment complaints? So mag-comment lamang pa kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras muli, alas 8:37 na po ng umaga. Silipin na natin po ang mga maiinit, nagbabagang mga balita ngayong Thankful Thursday, February 6, 2026. ASPN pa rin. February 5 pa pala. Excited na ako sa weekend. ASPN pa rin ating sinundang pangunahing news. Ang una nating headline, 2 impeachment complaint laban po kay PBBM, ibinasura ng Kamara. VP Sara, inaasahang sasailalim sa mas mahabang proseso ng impeachment. Ricky.
Samantala, tangkang pag-aalis kay Soto bilang Senate President na harang umano ng mayorya. Senator Ping Lacson, kinumpirma ang pagre-rekomenda ng reklamo tapos po ng nuclear treaty sa pagitan po ng Estados Unidos at Russia, nakikitang senyales ng mas maluwag na nuclear order. Sa ating balitang pulis, lalaking inakusahang sip-sip sa amo, pinatay ng 2 katrabaho. At sa ating showbiz pasilip, napulko ang head na si Ralph Calinisan. Naku, nakakausap natin to. Target po ang December 26 wedding kahit wala pang proposal kay Don Chang, Sino si dating Don? PBB. Oo, si Don Chang. At ang oras, alas 8:39 na po ng umaga. Silipin na natin po ang mga istorya sa likod po ng mga headlines. Ibinasura na po ng Committee on Justice ng Kamara de Representantes ang 2 impeachment complaint laban po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil po sa insufficiency in substance o kakulangan sa nilalaman. Dahil dito, hindi na maaring isalang si Pangulong Marcos sa proseso ng impeachment sa loob ng 1 taon. 42, 42 po na mambabatas na kaalyado ng administrasyon ang bumoto para ibasura ang unang reklamo na inihain ng abogadong si Andre De Jesus. Tanging ang endorser ng naturang reklamo na si Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay ang bumoto para dito. Lumiban naman po ang 3 iba pa na pawang mga miyembro ng Makabayan Bloc. 39 naman po ang bumoto laban sa ikalawang petisyon na inihain naman po ni Gabriela Representative Liza Masa. 7 ang bumoto para dito at 8 lumiban sa botohan. Kabilang po sa mga inakusa kay Pangulong Marcos ang implementasyon ng Baseline Balanced Managed Parametric Formula sa paglalaan ng mga proyektong pang-infrastruktura, ang pag-abuso sa kanyang diskresyon sa pag-aproba sa paglalabas ng unprogrammed appropriation at ang pagiging direktang nakinabang umano sa kickback at mga budget insertion. Ayon po sa mga miyembro ng Justice Committee na walang naipakitang koneksyon sa pagitan ng mga reklamo laban sa Pangulo at sa mga inilatag na konklusyon sa parehong impeachment complaint. Narito po ang pahayag ni Committee Chairperson, Congresswoman Jervil Luistro. Today we concluded the voting, no? And you all witnessed that by the majority vote, super majority vote, both the De Jesus complaint and the Masa et al. Complaint were declared insufficient in substance. Tinig po yan ni Congresswoman Luistro. Tinakda po ni Committee on Justice Chairperson, Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang susunod na pulong nito sa Lunes, February 9, para talakayin ang kanilang committee report. Isusumite ang naturang report sa plenaryo ng Kamara kung saan magdedesisyon ang 318 mambabatas kung pagtitibayin ang pagpabasura sa impeachment o baligtarin ito sa pamamagitan ng boto ng 1/3 ng mga mambabatas o 107 mambabatas. Kung mababasura ang committee report, matapos ang botohan, ipapasa na po sa Senado ang impeachment case para sa paglilitis. Ikinatuwa naman po ng Malacanang ang naging resulta ng pagtalakay sa mga reklamo laban sa Pangulo. Ayon po kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ikinatuwa ng Pangulo na nasunod ang due process. Inaasahan niya ng Pangulo ang pag-usad ng lahat mula dito. Itinanggi rin po ni Yuse Castro ang mga aligasyon na kumpiyansa si Pangulong Marcos sa resulta dahil hawak niya ang mga mambabatas. Narito po ang pahayag ni Yuse Claire Castro. Hindi lang po katotohanan yan dahil po kahit po ang iba na hindi lang po talaga supporter ng Pangulo ay nagsabi po na talaga pong mahina at wala pong merito ang nasabing complaint. Samantala, naniniwala naman po si Senior Deputy Minority Leader Caloocan Representative Edgar Erice na dadaan sa mas mahabang proseso at lulusot sa House Committee on Justice ang mga bagong impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala po si Erice na idineklarang sufficient in form at substance ang mga ito. Pero naniniwala rin po si Erice na hindi pa malinaw kung ano ang mangyayari sa plenaryo. Posibleng anyang isaalalang ang mga mambabatas ang 2028 elections bago ito bumoto.
Nakadepende rin, anya ito, sa lakas ng ebidensya laban kay VP Sara. Ikaw ba'y nagulat na na-junk yung dalawang impeachment complaint? Ay, hindi naman ako sa nagulat, pero medyo nakakagulat na parang ang bilis Parang ng kanilang bilis. pagdating sa isang desisyon, or I don't know if it's within the time frame na ibinibigay sa kanila. Pero, di ba, may kakapon nung nanonood ako ng news, may isang political analyst na nagsabi, okay na rin yan kasi para makausad na rin. Mag-move Kasi on na nga mag-move daw, on tayo. oo. Pero actually, the president's not yet off the hook. Kasi they're going to come out with the committee report. Tapos, di ba, iakyat yan sa plenaryo. So, kung may mga kongresista, one-third ay magboto na ituloy, di kailangan nilang ipasa pa rin sa palagay mo ba, sa makukuha Senado. nila yung one-third? Feeling ko wala na. Wala na. Game Ano na yan? over na. Dead in the water. Diba? Ika na. So, maabangan na lang natin yung kay VP Sara. Vice President Sara. Diba? Yun, ang sabi nga ni Erice, mukhang yun, papasa. Naku, Diba? tingnan natin. Okay. Ito naman po, ibinunyag ni Senate President Vicente Soto III na naharang ng Senate Majority ang tangkang pagbabago sa pamumuno ng Senado. Muling nabuhay ang mga usap-usapan ukol sa pagbabago ng pamumuno ng Senado matapos lumabas ang isang hindi pa kumpletong ulat ng Blue Ribbon Committee kung saan inirekomenda ang pagsasampa ng kaso laban kina Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Francis Escudero kaugnay ng flood control corruption scandal. Isinantabi ni Soto ang mga mungkahing siya mismo ang nanguna sa pagharang ng coup. Binigyan diin niya na ang mayorya ang kumilos para panatilihin ang katatagan ng pamumuno sa Senado. Ipinatigil ng Senate plenary ang mga pagpupulong bandang 3:51 ng hapon. Muli itong nagpatuloy bandang 5:24 ng hapon kung saan si Senator Loren Legarda ang nagsilbing taga-pamuno. Bagamat ilang beses siyang tinukoy ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubira bilang Madam President, inilarawan ni Legarda ang kanyang naging papel bilang pangproseso lamang. Nagpahiwatig din si Senator Francis Pangilinan sa posibilidad na si Legarda na ang susunod na Senate President dahil sa nilagay niyang #powersharing sa caption ng isang larawan na inilabas niya sa social media. Makikita po sa larawan sina Legarda, Soto, Zubiri, Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, mga Deputy Majority Leaders sa sina Senator Riza Ontiveros at JV Ejercito, kasama sina Senator Sherwin Gatchaliana at Bam Aquino. Isinantabi naman ni Senator Ejercito ang naturang usap-usapan. Hindi anya ito dapat seryosohin. Nauna nang isinantabi ni Soto ang mga usap-usapan ng coup. Wala naman anyang lumabas na anumang mga reklamo laban sa kanyang pamumuno. Pero kinumpirma niya na inalok ng mga miyembro ng minorya ang pamumuno sa Senado kay Legarda na tinanggihan naman anya ito. Nako, grabe, no? Marami pa rin, ugong-ugo dyan. Pero ako, ito nga, sabi ko, when I saw the picture dito sa Inquirer, I was counting 4, 5, 6, 7, 8, 9 lang sila. Majority, wala dito si Senator Pia. Di ba kasama siya, Pia Cayetano. Wala yung dalawang Villar, di ba? Majority rin sila. O, di ba? So, bakit kaya? Baka hindi lang sila, pwede Hindi for sila, lunch. hindi sila invited sa lunch. Oras, alas 8:46 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Ayan, usaping agrikultura. Ito yung saging. Makakausap po natin si Ginoong Jason Cainglet, ang Executive Director po ng Samang Industriya sa Agrikultura o SINAG. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras, alas 8:49 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya Ate Suki, si Ginoong Jason Cainglet, ang Executive Director po ng SINAG, Samang Industriya sa Agrikultura. Magandang umaga po, Sir Jason. Welcome back po at Happy New Year sa inyo. Good morning po, sir. Good morning po, Miss Pat, Miss Ricky at sa lahat po na nanonood ng kanyang programa. Okay, Sir Jason, napatawag kami kasi napakagandang balita po ito, no? Sinabi po ng Department of Agriculture na, wow, ang Pilipinas bumalik daw, second largest banana exporter sa buong mundo, at dahil dito po ay ipapalawak pa nila, no, yung ating mga high value crops sa 10 additional na mga produkto. So ang unang katanungan ko po, Sir Jason, ano bang ibig sabihin pag sabihin natin high value crops? At saka ano po ang mga ito? Yung sa definition natin, Miss Pat, yung high value crops kasama yung gulay at prutas. Yung fruits natin mainly yan yung
banana, pineapple, coco, and then yung sa mga gulay, in fact, pag tinignan mo yung doon mismo sa DA, kasama dyan yung kamatis, sibuyas, kalamansi, Oh. high value crops. Kaya tayo, yung balitang nakabalik yung banana industry sa pag-export, number 2 siya yan. Oo. We're happy for the industry. Oo. We're happy sa lahat ng mga exporters na tinutulungan ng government. It's really high time na natulungan natin ang ating mga local industries. And yung banana, we're happy kahit sabihin natin, it's mainly kasi plantation eh. Oh. Processing yan, maliit yung bilang ng small scale or backyard. But still, we're still, happy. Tayo naman natin maging nega sa industry. Talagang masarap naman talaga ang saging natin. Oh. Opo. So sir, ano po ba yung particular na ginawa po ng banana industry nga? Ano po ba yung mga nangyaring developments itong nakaraang mga buwan o taon para po maibalik po tayo sa number 2 position sa buong mundo? For the past years kasi tinamaan ng peste yung ating mga saging. Kaya doon pa lang, nalilibin na yung pang-export natin dahil sa Australia, in other countries, even Korea, nare-reject yung ating mga banana dahil nga sa mga peste. Siyempre, ang mga bansang ito, ayaw din nilang import ng mga produkto na may sakit. And sa atin significant dyan kasi na-control ng industry with the help ng government na mawala itong mga pesting to. So tuloy-tuloy yung ating pag-export ng bananas sa global market. Oo. So Sir Jason, no, kasi ito nga base po sa research po namin, ang sabi po ng DA kasi very encouraging, no, yung nangyari nga sa banana, bumalik tayo sa number 2 sa the largest banana exporter. So because of this, gusto nila ay expand, no, to promote 10 additional high value crops in the world market. At gusto nila ito po asparagus, avocado, cacao, kalamansi, coffee, dragon fruit, durian, okra, pomelo at rambutan. So karamihan po dito mga prutas rin po, no? Except I guess kalamansi ba? Will you consider that as a fruit? Prutas po yun, ano? Prutas yun. So mas maraming mga prutas po, no, ang gusto natin i-ano. Ano yung what are your thoughts, no? Do you think kakayanin po natin na i-export na rin itong mga prutas na ito para po to serve a new market, no, the global market? Sa atin naman, basta may government support, walang imposible. And napatunayan natin yan sa banana and even pineapple. Kaya lang po, sa bigger picture, Miss Pat, yung gusto nating i-develop, we're just hoping mag-trickle down talaga sa mga producers natin. Kasi po, pag sinabi mong export yan, post-production yan, ano? May processing yan, may packaging yan. Ultimately, gusto natin mag-trickle down sa mga small producers talaga yan. Pag nangyari yan, it's very positive. Secondly po, sa bigger picture, yung ating kasing mga high-value crops, they represent at most 20% ng buong agriculture natin. 70% pa rin po ay yung nasa palay, mais, baboy, manok. Ibig sabihin, 70% pa rin ng agricultural sector natin nagre-rely sa 4 major products na to, no? Bigas, mais, baboy, manok. So we're hoping yung extra help na gustong ibigay ng government sa mga export crops natin or planong export, ganun din sana po yung nakukuhang tulong ng ating staple products. Principal po yung bigas. Alam naman natin, mahal pa rin siya ngayon, pero bagsak yung presyo sa farm gate. Yung ganun po ba, in the bigger picture of things, we're hoping na yung same effort and help ibibigay din po sa ating mga major staples. Okay. So sir, ito nga po, balik po tayo sa pagiging natin, sa ating export expansion dahil talagang good news naman talaga ito, di ba? Nag-number 2 ulit yung ating mga saging. Pero ang tanong ko lang po, kasi kung gagayahin po yung modelo sa banana export po natin, hindi po ba ito ay delikado din? Kasi kung wala pong diversification, halimbawa, ng ibang modelo, baka
po magkaroon tayo ng parang banana dependency na tinatawag nga. Hindi po ba may risk din ito? Halimbawa kung isusulong po natin, ipapush po natin yung ating ibang high-value crops, pero nakadepende po tayo sa iisang modelo. Ano po yung mga nakikita natin na parang mga pros and cons po dito sa pagsunod sa isang modelo? Na unang-una parang pag nag-export ka, ang bottom line is presyo. Kaya hindi tayo makapasok sa export market kasi mahal yung ating production cost. Yung banana, nakaka-export siya because scale. Malakihan siya, no? Kaya siya plantation type, hundreds of hectares are involved. Etong sa plano ng DA, we're hoping kahit sa scale, sabi nyo nga hindi siya monocropping pero intercropping pa rin. Kumbaga sa isang taniman, halo-halong gulay ang itatanim mo para nga maiwasan yung ganyang system. And again, babalik ko po yung tanong, if this would be in scale, yung malakihan, mai-ease out ba yung ating mga backyard growers, yung ating mga small farmers, magiging corporate ba siya? Ibig sabihin, Cooperative. kasi pagka nag-efficiency ka, papasok dyan yung mga mechanization, yung post-production mo, papasok yung mga iba't ibang equipments. Ang ating lang concern, huwag sanang ma-east out yung ating mga local producers. Sila dapat yung kumita primarily when we export our crops kasi sila naman talaga yung nagpo-produce. So pero Sir Jason, correct me if I'm wrong, itong mga sinasabi po ng DA na mga high-value crops, no, yung 10 additional high-value crops, yung avocado, cacao, we are not going to export the fresh fruit. Sabi nyo nga, may processing. So, ito po, either avocado chips, calamansi juice, yung, di ba, yung mga extract, yung mga ganyan products, durian candy, di ba? So, ito yung mga byproducts ng prutas. Correct? And, And sa tingin po ninyo, hindi po yung mga magsasaka na ang makikinabang po kung sakali, dahil po byproduct na lang, dahil processed. We're hoping yung farmers talaga makinabang. Marami po tayong discussions previously, Ms. Pat. Bawa, yung bumaha yung kamati, sobrang daming production. Nababarat yung farmers natin kasi wala silang processing within the farms. Sa sibuyas, gano'n rin, walang cold storage, kaya nababarat. So, tama po kayo, mainly ito post-production. No? Although i-increase mo yung production, pero pag mag-export ka, these are mainly post-production activities. So sana nga po, yan ay ilagay mismo on-site. Para yung mga farmers mismo ay kasama dun sa kikitain. Sa processing. Kasi kung nangyayari, farm gate ng farmer, may magpa-process, i-export. Again, yung gitna ang kikita, yung mga namuhunan, yung may kapital, yung may equipment, may iwanan po si farmer. So we're hoping talagang pag in-approach ng government ito, yung buong value chain. And may priority talaga dun po sa mga small producers. So dapat talaga, parang nakikita ko po dito, dapat maging kooperatiba na po sila. Kasi yung mga, ang tanong ko Sir Jason, kunyari itong mga kalamansi, ang kalamansi ba nakakonsentrate kunyari sa Central Luzon, na it's going to be feasible na gawin silang kooperatiba para kung mamumuhunan ng gobyerno at magtayo ng mga processing plants or cold storage or whatever they need to produce these byproducts, it's easier in terms of efficiency. Tama po, ang problema natin, Ms. Pat, may disconnect yung local government tsaka DA Central. Dahil wala naman siyang direct control sa provincial. Ang DA po hanggang region lang eh. So kung region 3 siya, region 3. Pero yung kausap niya yung Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, depende po sa LGU. Kaya dapat po talaga, when we approach this, tama kayo, yung scale nyo per area. Yun po ang problema ng ating mga small farmers. When we produce, kalat-kalat. Kaya may nagko-consolidate, siya yung nagbabiyahe. Siya yung consolidator, siya yung kumikita. Yan po yung nangyayari sa ating mga vegetable crops na small scale. So tama po kayo, dapat talaga, pag tinukay natin yan, isang lugar, siya yung mag-produce ng marami with the help ng LGUs para mas madali siyang i-process, mas madali yung logistics, hindi po yung kalat-kalat. Dahil isang grupo lang yung kumukuha among the different farms. We're hoping ganyan po ang maging approach ng government. Kumbaga, ang Department of Agriculture kulang sa zone
zoning rules, 'di ba? Hindi, I mean, if we're going to ano dito sa kunyari sa syudad, 'di ba, may zoning, o ito pang negosyo lang to, ito pang residential lang ito pang agrikultura. Ganun rin nangyayari sa agrikultura. May kalamansi dito, may kamatis dito, may buko dito. Kaya kalat-kalat sila imbis na i-consolidate para efficiencies of scale rin, mas nagiging workable. Anyway, sige Ricky. Ako naman po, sir, no, kasi talagang good news naman po talaga itong balita nga na pag-export po natin. But ang tanong po, is the industry po prepared na, ready na po ba yung ating mga farmers para in terms of exporting? Kasi alam naman natin mabusising proseso po yan. Lalo na po may paghihigpit na po pagdating po sa exportation and importation sa US at saka sa European Union. Handa na po ba tayo kung kahit ba may suporta na po tayo ng gobyerno based on the banana progress, kumbaga development, handa po ba tayo makipagbuno sa global market po natin? Lalo na po, for example, yung avocado po, 45% po niyan, kontrolado na po ng Mexico. Ang kakao po sa West Africa naman, ano po yung panglaban talaga ng Pilipinas para masasabing handa na tayo? O baka naman po sumugod tayo pero wala tayong bala? Ang bottom line po talaga sa global market is presyo. Wala tayong question sa ating quality. Ano? Talagang maganda yung lupa natin, maganda yung weather natin. We can produce the best products. Ano? Ang problem talaga sa dulo, pag mahal ka, hindi ka bibili. Pag mahal ka, iwan ka. Yeah. Ang lagi natin sinasabi, mapababa mo yung production cost, you can produce more, mas kikita yung farmers. I think the farmers are always ready. Ang kulang lang po talaga yung support from government. At sabi nga natin kanina, no, these are all post-production activities. Kaya dapat talaga buhos yung support mapa-government, mapa-private sector para at least yung mapoproduce ng farmers natin may value added. At sana sila yung kikita. Hindi yung kukunin lang sa farmers, tapos iba yung makikinabang. Kumbaga supplier lang sila, no? Yun po yung ating problema since time immemorial. Napag-usapan natin, kamatis, sili, sibuyas, even yung banana and pineapple. Nangyari yan hindi overnight eh. Talagang malalaking kumpanya, malalaking investments ang involved. Kaya po naging scale at nasa top 3 tayo ng exports. Even mango po, nag-export tayo, pero investment po yan kahit private sector ngayon ng nasa mango, less government support. Talagang tinrabaho po yan at hindi po madali. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Mahirap gawin. Kasi I was going to ask, Sir Jason, bilang huling katanungan ko, nagtataka ako ba't hindi kasama po dito ang coconut? Di ba? Ang coconut rin ng Pilipinas, talagang kilala. Di ba? Lahat. Tsaka, the coconut nut is a giant nut. Is a giant nut. Kasi lang magpunta, no? May coconut. Hindi, tsaka lahat ng parte ng coconut nagagamit. Di ba? So, hindi ho ba classified ang coconut as a high-value crop? Hindi ho ba natin yan pwedeng i-capitalize yung dami ng ating mga coconut, nyug? Actually, high value crop siya. In fact, lalo na yung cocoa water natin, malaki ang demand. And sabi nyo nga, yung buong parte ng coconut, I'm not sure ba't hindi sinama ng government, pero ngayon po, maraming initiative, maraming byproduct na nagagawa sa coconut. At again, ngayon kasi ang problem natin after Yolanda, we're still rebuilding yung industry. Malaki po yung na-damage 10 years ago. Ngayon po nasa stage tayo na nire-recover natin yung pre-Yolanda volume natin and production. Okay. Pero mabilis ho ba tumubo ang coconut tree at magbunga ng coconut? Or matagal din? Ano po yan, bibilang ka ng 3 to 5 years. Kaya hindi siya basta-basta sasabihin mo, pwede ka na. Talagang pine-prepare mo po yung mismong product mo. Kasi nga po, at least 3 years siya bago mo siya mapakinabangan. Okay, sige po. Maraming salamat po, Sir Jason. At sana marinig po, I'm sure alam naman ng DA yan kailangan lang implementasyon at saka strong political will to execute these plans, na sana nga i-consolidate na lahat ng mga farmers na yan para efficiencies of scale, 'di ba? Mas madali talaga iproseso itong mga produkto na ito for export. Ayan, maraming salamat po, Sir Jason. Sa ulitin po.
Papa, you, sir. maraming salamat and at least good news ngayon. Yes! Suwabeng balita. Suwabing balita. Good Maraming morning po sa kanila. Ayan po, si Sir Jason Caingleta, Executive Director po ng SINAG. At ang oras, alas 9:05 na po ng umaga. May gusto ko pong i-share sa inyo. Isang personal reminder, alaga po sa katawan araw-araw. Sa panahon ngayon, hindi sapat po ang pahinga lang. Kailangan din po natin ng suporta mula sa loob. That's why many Filipinos trust King's Herbal Plus, isang all-natural food supplement made from 80 powerful herbs, fruits, and vegetables. Para sa lakas, sigla at pang-araw-araw na gawain, pang-bata man ang feeling o pang-adult responsibilities. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Ayan, mga ka-Kings! At ang oras, alas 9:05 na po ng umaga. At syempre, napag-usapan nga natin kanina na nangunguna ngayon ang Pilipinas bilang supplier ng saging sa Asia. Ayon sa Food and Agriculture Organization ng United Nations, lumaki ng 26% ang export ng saging mula sa bansa. Mula 2.33 million metric tons noong 2024, aba, umabot na po ito sa 2.93 million Wow! metric tons noong 2025. At dahil dito, isinusulong ngayon ng Department of Agriculture ang exportation ng iba pang high-value crops. Kabilang po sa mga produktong isinusulong ang asparagus, avocado, kakao, kalamansi, kape, dragon fruit, durian, okra, pomelo at rambutan. Samantala, alamin po natin ang price monitoring ng Department of Agriculture sa ilang high-value crops. Makikita niyo po sa inyong mga screens, pero sa mga Kalamansi. nasa radyo po, nakikinig, ang kalamansi po ay 140 pesos per kilo. Mahal. Ang saging lakatan ay 100 pesos kada kilo. Ang latundan naman po ay 100 pesos kada kilo. Ang saba, 60 pesos per kilo. Ang papaya po, 80 pesos kada kilo. 200 pesos naman po ang kada kilo ng mangga. 100 pesos po kada kilo ang avocado. 400. 100. 400. 400. Ay, naku, ang mahal. Mahal ang avocado. Oo, yun lang ang problema Paano yung natin, avocado ano? toast ko? Ang aking avocado shake. Oo. At ang melon naman po ay 100 pesos kada kilo. Ang pomelo ay 150 pesos kada kilo. Habang ang watermelon ay 80 pesos kada kilo. Kada kilo. Nako, mahal ng kalamansi, 140 pesos na nga. pala ngayon. Kanina, nung si Dante, inabangan ako, meron siyang dalang-dalang saba. Saba, Oo, wow. yung nilaga. Sabi niya, ma'am, gusto mo ng saba? Sabi ko, hindi, kumain na ako ng breakfast. Sabi ko, magkano yan? Sabi niya, ma'am, 3.25 na. Tatlong Tatlong saba. piraso ng saba na nilaga, 25 daw ang bili niya. Sabi ko, di ba dati may kanta pa, saging ni Pasing, 3 G's sentimo. Hindi Sentimo. Yes, there was a song that was very popular when I was growing up. Saging ni Pasing, 3 G's sentimo. Ganun ang Oo. presyo. Ngayon, 3 piraso ng saba, 25 pesos. Grabe. Pero tinan mo, Alas 9:11 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Joe Ferreira, ang presidente po ng Automobile Association of the Philippines. Magandang umaga po, Sir Joe. Welcome po sa ASPN and Happy New Year po sa inyo. good morning, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oh. Happy New Year. Di ba naman po tayo? Ayan, Sir Joe. Good morning. Sige. Sana nga, Happy New Year, no? Pero kasi, Ako, happy lagi. ito na po, no? Sinabi na po ng ating presidente, he initially approved, extending the new motor vehicle registration from the existing 3 years to 5 years. Oh, pero, parang ang inyong grupo po ay tumututol po dito. Parang hindi po kayo agree na dapat po i-extend to sa 5 years. Gusto niyo manatili po sa 3 years. Pwede po ba namin makuha ang inyong saloobin? Bakit po kayo against dito sa ng approval ng presidente na i-extend po to 5 years ang car registration? Yung hindi naman sa against, pero kaya sinasabi namin ang talagang dapat pag-usapan yung issue behind it, Okay. Kaya alam natin dito sa Pilipinas na halos lahat ng motorista pag nagpaparehistro, halos kalahating araw ka nandun sa opisina ng Tama. LTO. Puro pila Pila Ganun ka ba sa yun? Oo. Pila ka sa lahat. Pila ka sa bayad, pila ka sa testing ng emission, pila ka sa rehistro. So yung kalahating araw na halos ng mga motorista ay naubos na kaantay. So ina-advance nila ng 3 taon para for 3 years medyo hindi mo nararanasan yung pighati na yun. Oo. Ngayon, pinapanukala nila na gawing 5 taon. Kung pinirmanan ng presidente, wala na tayong magagawa dyan. Oo.
Pangalawa, yung dagdag na 2 taon na rehistro, ang tanong ko doon saan gagamitin yung perang ikaragdagan doon sa dalawa. Siyempre, di ba, halimbawa, ang rehistro mo ay 1,000 or 2,000 sa taon, Okay. madadagdagan ng 4,000 pesos kada bagong sasakyan. Oo. Kalahating milyon ang mga bagong sasakyan taon-taon. Saan natin gagamitin yun? Sana, ang sinasabi namin, yung karagdagan revenue na yun ay gamitin upang ma-improve yung pagre-rehistro ng auto, di ba? Hindi yung, of course, meron kang 5 years na hindi wala kayo natupag, pero eventually, pipila ka rin eh. So sana yung pinaka-root cause ng problema, pag ayaw ng tao pupunta ng LTO, ay maayos. Correct. Oo. Pabilisin natin, kung pwede nga yung tinatawag nilang turnaround time, sana 1 oras lang ang ginugugol ko para magparehistro, para hindi sayang yung buong araw mo. Wala naman kasing rehistro ng Sabado eh. So mag-leave ka sa opisina mo para magparehistro ng sasakyan. Kalahating araw na, kailangan hindi ka pumasok sa trabaho nun, ano? Pero sir, sabi nyo nga, wala na tayong magagawa, napirmahan na po ng ating Pangulo. Diba? So kung hindi po magkakaroon po ng taunang halimbawa, isang malaking issue dito, ay hindi nga ma-check talaga yung sasakyan, ano? Kung okay pa ba siyang bumiyahe. Ano po yung masasuggest yung mekanismo na pwede pong magpuno sa kakulangan po na ito? Halimbawa, yung pros and cons nga rin po kasi nitong 5-year registration, meron din po yan. At isa nga po sa sinasabing cons, ay yun na nga, paano natin ma-prepare or make sure na ang ating mga sasakyan ay okay? Meron po ba kayo masasuggest na mekanismo? Kagabi nga, ikausap po si Sec Banoy ng DOTR, ng Banoy Lopez, no? In-explain niya yung posisyon ng gobyerno. I appreciate that, no? Because I appreciate a government that consults the people, ano, na nakikipag-usap sa mga stakeholders. So that's something that's well appreciated by our association. Pero sinasabi ko sa kanya, Sec Banoy, tuunan natin ang pansin yung talagang issue, yung bumilis ang pagre-rehistro ng mga sasakyan. Gamitin natin yung teknolohiya na bago ngayon para maging tumbinyente sa tao, yung pumupunta sa government offices. Sinasabi ko sa kanya. Para umigsi ang pagpunta natin sa LTO para mag-rehistro ng sasakyan. So that's something that's very laudable. Oo. Kasi I was going to say nga ako, yung experience ko talaga, syempre, I'll be honest about it, it's my driver who does the car registration, so I don't know how many hours he spends in LTO. But my experience with LTO, yung driver's license, mabilis na ngayon eh. Kasi nga, ang dami nilang satellite offices, di ba? Meron sa malls. Tapos, online na rin, yung sa eGov, pwede mo doon rin ata i-fill up kasi para may LTO portal rin po. So, kung like you said nga, no, kailangan isusulong na natin yung digitalization. Kasi baka dumating po yung panahon na pati yung car registration, you can do it na rin online. Di ba? Or maybe... I'm sure na mayroong technology yan. Kasi ang problema mo sa rehistro, number 1, di ba? Mainit yung makina, hindi basta-basta yan ay i-stencil. Uso pa ba yun? Uso pa ba yung pag-stencil? Oo, yan pagka may sasakyan kayo, di ba? So therefore, i-stencil yan. Mainit yan, palalamigin mo muna. Kaya nag-aantay na matagal. So, is there a technology na hindi tao ang gumagawa na i-scan niya yung engine number at body number? No? Dapat isipin ng gobyerno yun at tingnan kung pwede sila mag-invest sa ganung klaseng teknolohiya. Does it exist? Does it exist already, that kind of technology? Yung, for example, driver testing. Nakita ko yun sa UAE, no? Walang tao. Pagpasok mo, magpa-punch in ka ng card mo, tapos lalagyan ng device yung sasakyan mo, sinusundan ka ng satellite kung pagkakamali ka sa kalsada. You have to pass 72 points dun sa pagtitest. Walang tao. O yung pagtitesting ng sasakyan nila, wala rin tao. So merong technology talaga na advanced na nasa labas na, no? Na nandun, no? May kapasidad na hindi ang mundo kasi hindi tumitigil ng pag-abante. Ang kailangan natin gawin at pati yung gobyerno ay sumasabay sa pag-abante ng teknolohiya. The government should invest in technology to make our lives better and simpler. But how about the car emission test, yung smoke belching? Is that something that has to be paano yun? Kasi isa yun lalo na sa mga public utility vehicles, di ba? Lalo yung mga jeepney. Yun talaga kailangan nila magpa-smoke belching test para malaman po kung yung carbon dioxide
na ini-emit noon within levels na appropriate, na hindi naman lumalampas. Ano ba yung mga iba pang mga pwede natin i-cut na lang, no? Na parang yung driver's license, pag ikaw wala kang penalty, Medical. wala kang 10 years. automatic 10 years, 'di ba? Only pag ikaw ay may violation, dun ka kailangan magpa-renew sa susunod na taon. Yung proseso ng pag-registration, kung 10 steps po 'yan, how many steps can we reduce it to? Baka po Sir Joe, meron po kayong recommendation kay Secretary Lopez. Alam mo, marami pong approach dyan sa public transport. Pag-usapan natin yung mga bus. Kasi minsan sila napapagbintangan na pinakamatinding smoke belts. Yes. Saka yung mga jeep. So testing ang pinaka-importante dyan. Whether, yung hinahanap mo naman sa sasakyan ano yung emission niya . Okay? So, however, there are several approaches as I said. Sa ibang bansa, ginagamit na nila natural gas or electricity. Pag public transport ka, hindi ka pwedeng gumamit ng E-vehicles na ICE, diesel. yung internal combustion engine, kasi nga pollutant yun . So pag ang transport system natin, ang nakadiin sa kanila, lalo na ang gobyerno, ay dapat ay electric. Sinisimulan yan pero in small amounts . Yung gawing electric ang public transport. Kasi yun ang laging nasa kalsada. That will reduce your pollution. So therefore, yung need to test vehicles for emission, babawasan bigla yung Mawawala ang public transport electric. Oo, sir. Gusto ko naman, I wanna pick your brain naman po bilang isang automobile association nga po. Ano po yung safeguards nga po? Dahil nasabi nga natin na wala na tayong magagawa, na pirmahan na po. Ano po yung safeguards na inyo pong mairekomenda para po nga dito sa, para masabayan po itong 5-year registration po na pinapatupad na? Para po sa mga motorista po natin. For example, should there be like a mandatory car test? For example, kasi di ba mawawala na po yung annual check po ng emission testing ng mga sasakyan. Ano po yung mga safeguards or additional mechanisms? Ay, hala. Sir, can you hear us po, Sir Joe? I lost you for a while. So can Okay. you repeat the Repeat question na lang. again? Ricky, you have to Ayun po, repeat. sir. Since andito na po nga itong batas na ito, Walang testing, wala man lang Yung mga pilot. bagong Kumbaga, sasakyan. dapat, siguro dapat nagkaroon man lang ng pilot testing ito. Pero since andito na po siya, bilang kayo po ay nasa Automobile Association po, ano po yung mga rekomendasyon nyo na mga Yung mechanism or yung safeguards? testing, Safeguards Okay. po to make sure that Sige the po. cars, even if they don't go through the annual emission testing, etc., and being roadworthy, na pwede po natin gawin. Ang sa datos po ng asosasyon namin, yung sa mga bagong sasakyan, first 5 years na sasakyan, ang breakdown ratio po niyan is less than 1%. Ibig sabihin, dahil bago po yan, less than 1% ang nasisiraan. Ibig sabihin yan, roadworthiness ng mga sasakyan na bago ay halos 100% for the next 5 years. 5 years, yeah. So hindi po ako nag-aalala doon sa pagte-testing ng sasakyan na hindi pag-testing ng sasakyan ng unang 5 taon kasi ni-release testing on the 6th year and onward. Yes. Kung nandun. Kasi doon may breakdown na yan, hindi nagpapatune up yung may sasakyan. So nagiging pollutant. Yun dapat ang... At saka isa pa ang kailangan i-test ng tama yung mga motorsiklo. Oo. Kasi yan po yung mga yan, yung makikita ninyo madalas. Madalas mababa ang level ng maintenance nila. Halos puro putik na yung motorsiklo. Sige pa rin. Yeah. So, Yun, mas marami po yun. Yung mga motorsiklo na yun kaysa sa sasakyan na auto or private vehicle. Having you said that, Sir Joe, yung sabi mo nga 99% in terms of yung roadworthiness mataas po pag brand new, up to 5 cars. Pero ito nga pa, itong bagong ng presidente applies also to motorcycles . Do you also share the same sentiment na dapat sa motorcycles baka hindi dapat good for 5 years ang registration dahil nga yung motorsiklo parang mas mas barumbado paggamit doon Unlike sa kotse, mas maingat kasi yung kotse, sabi mo nga, pinakamura, 1 milyon na ngayon ang isang yung
mga motorsiklo, you can buy zero down payment, di ba? They make it very affordable eh. So baka it has to be revisited. What are your thoughts about the siguro, motorcycle? tama kayo doon, ano? Yung sa ordinary sasakyan, private vehicle, no? Okay yun eh. So 5 years, no? Oo. Sige, papagin na ako doon. Pero yung motorsiklo, medyo... kasi by natural observation mo sa kalsada, nakikita mo kung paano nila binabalibag yung kanilang motorsiklo sa kalsada. Kaliwa kanan, akyat bangketa. Oo, correct. Siguro dapat hindi kasama sa kung i-revise nila yung batas, ano? Huwag niyo isama yung motorsiklo kasi kung magmaneho yung mga yan, hindi mo alam kung roadworthy yung mga yan. Yeah, Lalo na yung kalidad. Marami mga motorsiklong brand ngayon, hindi mo nakilala eh. Kung araw, 3 lang yung brand na kilala mo, ano? Hindi mo nababanggitin, baka maging commercial pa. Pero ngayon, hindi mo nakilala yung mga motorsiklo. Yes. So, minsan nababali na lang bigla yan, ano? Yung roadworthiness ang tinatawag. Lalo na yan ang pinaka-convenient mode of transport ngayon, sumasakay sa likod para makarating ng mabilis. So yan siguro dapat hindi dapat ini-exempt from inspection. Oo. Sir Joe, my last question is, does it follow because nga na-i-extend po to 5 years, makakatipid ba tayo o hindi naman tayo makakatipid sa registration? So kunyari 3 years. Kasi babayaran mo 5 taon din eh. Ganun din. So, hindi na masakit din sa times bulsa. 5. Hindi naman 1 taon lang binayaran mo tapos covered ka for 5 years. Hindi. Magbabayad ka minsan nung 5. So, Akala ko may diskwento. Binibigay na promo ng dealer yan kasi sige, bibili kayo ng bago, libre na yung registro. 3 taon. Oo, correct. Hindi ko ngayon alam kung kinonsulta yung mga dealer na, ngayon 5 taon na yung promo mo. Kasi pag binigay mo bilang dealer, bago yung auto nyo, sa akin na yung registro. So yung convenience lang ng oras Convenience talaga. lang, pero yun lang. yung bayad lang talaga, pareho pa rin. Okay. Nakaligtas ka na sa pila ng 5 taon, pero pipila ka rin. At least baka sa 5 taon, by that time po, talagang digital na po. Di ba? Na-digitize na po ang LTO at mas madali nang magrehistro. Okay po. Yung gobyerno naman ay gumagawa ng paraan para ayusin yan. Medyo mainipin lang tayo, gusto natin bukas na. Correct. So hopefully, sabi ni Sec Banoy, inaayos naman. Naman, nakakausap nyo pala si Sec Banoy. Anuhin nyo na, talagang bulungin nyo na. Bilis-bilisan mo na, Sec! Mapunta na tayo ng UAE. Tingnan natin kung anong ginagawa nila sa Dubai. Best practices. Okay, sige po. Maraming salamat po, Sir Joe. Thank you very much po. And pleasure having you. Ayun po si Joe Ferreria, ang presidente po ng Automobile Association of the Philippines. At ang oras, alas 9:25 na po ng umaga. At sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Attorney Rose Liza Osorio. Siya po ang Campaign, Legal and Policy Senior Director po ng Oceana. Kanina po, agrikultura ang pinag-usapan natin. Ngayon, mamaya, mga isda naman. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 9:28 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom si Attorney Liza Osorio, ang Campaign, Legal and Policy Senior Director po ng Oceana. Magandang umaga po, Attorney Liza, and welcome back po sa ASPN and Happy New Year rin po. Good morning, ma'am. Good morning po, Patty, and thank you for having me again in your program. Ano sa pakatay niyo? Ayan, Attorney Liza, because very disheartening po. Ito pong nabasa po naming report na ang ating annual loss po of 45 million kilograms of fish is happening talaga. Hindi po natin talaga pagkakaila. And to visualize it, you likened it to a jumbo jet na punong-puno ng isda na nawawala po sa atin araw-araw. So, kayo na po ang magkwento. Ano po ang inyong, dito po sa inyong report, ano po ang natuklasan ninyo? Ano mga kailangan po nating gawin po para po tayo ay hindi po magkaroon ng kakulangan? Food security, no? And to think the Philippines is an archipelagic country, punong-puno ng tubig sa ating kapaligiran, yet isda nanganganib ang nawawala po. Attorney Liza. Yes, thank you po. So, we launched our fisheries audit report no Monday, February 2. And actually, disheartening nga, sabi nga ng ibang nag-interview sa amin so far, ay nakakalungkot yung results ng aming audit. Kasi nakita nga natin yung isa sa mga glaring na data. Now, actually, itong data na to galing ito
sa government sources, no? And we just analyze the data through the fisheries scientists, mga experts na kinuha namin to analyze the data. Yun nga, sabi nga nila, according to their analysis, and it's on our report, that 45 million kilograms of fish is lost annually. Bakit po ganito po? Dahil po, yun nga, yung capture fisheries ito natin ito yung mga wild caught fisheries natin. Yung since 2010 kasi in decline na siya. So nagre-reduce na siya since 2010. Pero although matagal na to, 40 years ago, sinasabi na nga na may signs of overfishing. Pero ngayon nga nakita na natin na 88% of fish stocks assessed is considered as heavily exploited na po talaga. So, 88%. Talagang 88% yung mga isda na kinakain natin like sardinas, galunggong, matambaka. Ito yung mga important mga isda sa atin, no, sa pang-araw-araw na pagkain ng Pilipino ay talagang overfish na, heavily overfish, meaning in the red na sobra-sobra na. So, Grabe. ito po, no, isasabi niyo yung jumbo jet, katumbas po yan ng 123,000 kilos naman per day. Per day po yan, nung kinalkula ko, no? Yes. Ito po, sabi nga natin, we're an archipelagic country. Ang dami natin tubig. Sino mag-iisip na mawawalan po tayo ng isda? Ano po ba yung pangunahing dahilan nga po bukod sa overfishing po? Is it still the illegal fishing? Ano pa po ba yung mga kakulangan natin ngayon? Ano pa po yung nangyayari the past years? Kung bakit po biglang, wow, jumbo jet per day yung nawawala sa ating mga katubigan na isda? Yeah, so marami, no? It's a complex, alam naman natin ng tubig, it's a complex ecosystem. Pero yung isa sa mga findings namin ay yung IUU fishing, yung illegal, unreported, unregulated fishing. Yung isa sa mga causes ng pagkawala ng ating mga isda, no? Kasi yun nga, hindi natin na-enforce fully yung ating batas. We have very strong legal frameworks. Andyan yung amended fisheries code na inamyenda noong 2015 with bigger, higher penalties. Tapos yung actual, yung talaga niya, purpose is to deter illegal, unreported, unregulated fishing. Kaso lang parang meron talagang enforcement gap na nakita din namin na magaling tayong gumawa ng mga batas. Kaso sa implementation, doon tayo medyo mahina. So yung implementation po, I was about to ask nga po, yung fisheries code po ba natin, may mga loopholes po ba, may pagkukulang, pero sabi nyo nga talagang maganda naman yung batas nga dito. Enforcement as usual. So saan po sa proseso po ng enforcement talagang medyo nagkakaroon ng problema? Yes po. Isa sa mga parang magandang features din ng amended fisheries code natin is yung fisheries management areas. Ito talaga ay nagtutugon sa pag-manage ng ating mga fishing grounds, no? So tinivide ang ating entire archipelago into 12 fisheries management areas kasi parang giningnan ito base sa yung mga fish stocks yung andyan, yung ecosystems niya, at para ma-manage ng by units, no, fisheries management areas. And so may management board dyan, may science advisory group. Although magaling meron tayong boards, may mga advisory groups na nandun, mga scientists. Yung problema lang natin ay hindi natin nai-implement. Minsan, kung may mga plano tayo, these are considered as mere suggestions, no? Hindi talaga sinusunod. So, yun nga, may gap talaga tayo. So, yung enforcement gap din na isa natin nakikita ay yung IUU fishing. So, base sa datos ng Oceana, no, we have Karagatan Patrol na ever since we decided na kailangan natin makita ano ba talaga yung estado ng IUU fishing, and we use VIIRS. Ito yung parang satellite na nagde-detect ng night lives habang dumadaan sa ating bansa paggabi. Tapos may data talaga kami since 2018, since we launched it in 2018, that shows na ano yung mga hotspots doon, no? Maraming hotspots, Northern Palawan, dito sa Cebu area, sa Tawi-Tawi. But then yung parang hindi nakafocus doon yung attention ng ating gobyerno kasi ang daming ang issues na hina-handle natin. So yun yung enforcement gap din na nakikita natin na meron tayong inintroduce sa fisheries code na vessel monitoring tracking system yan
ng mga commercial fishing in vessels. Kasi ito yung top 3 na according to the data ng BFAR mismo and ng IFIT tool nila, yung enforcement toolkit nila ay ito yung one of the top 3 unauthorized fishing, fishing using fine mesh nets at saka yung intrusion ng commercial fishing inside the 15 kilometers of water. So yung gap na yon, sana makita nga natin na kung nakakabit lang yung vessel tracking system sa mga commercial fishing, malalaman natin, no, we don't have to spend so much resources kasi alam natin limited yung resources. Kahit yung BFAR mismo, nakita rin namin naman na may kakulangan din sa resources nila kasi isang bureau lang sila sa isang malaking Department of Agriculture. Tapos yung nakita rin namin yung personnel nila ay na-reduce so much and so meron din gano'n na kulang tayo sa resources sa pag-enforce. Attorney Lisa, ito nga, no, ito yung mga sinasabing mong mga kadahilanan o yung mga problema na hinaharap po ng ating mga mangingisda, no? So aside from poor enforcement, 'di ba, dapat syempre yung ating mga small fishermen dapat pinoprotektahan natin 'yan. Pero minsan talaga nabubuli po sila ng mga malalaking mga fishing vessels, 'di ba? Tapos gusto nga minsan yung 15-kilometer municipal waters gusto pa nilang lapitan. Tapos meron pang closed fishing season, although these are for the commercial vessels. Now, my question now is there a way to propagate itong mga fish na ito, itong mga sardinas, itong mga pero dito, yung itong mga isda na ito, is there other ways to propagate aside from the closed fishing season so that at least the abundance is there, instead of a scarcity? Actually, meron tayong mga ways to revive the fisheries, yung rebuilding fish building. No? So, dapat mag-create nga ng plano. Hindi siya straightforward, hindi siya simple. Kasi we're talking about a species fishery. No? Yes. Hindi tulad ng ibang bansa like the US, like Canada, meron silang mga rebuilding plans for isang klaseng isda. Kasi konti lang isda nila tayo, ang dami nating isda, ang dami nating klaseng isda, di ba? So meron tayo dapat gawing na rebuilding plan. So there's a way. Science, meron na tayo ng science na ito na yung datos, na tayo, overfished. Yung kinukuha natin, hindi na sustainable. Kasi pag mauubos na yan, papuntang collapse na yan eh. Ganyan ang nangyayari, di ba? Pag hindi natin, if we don't put the brakes on it. So, yun nga, kailangan come up with rebuilding plans. It could be a number of harvest control measures, hindi lang closed fishing season. Pwedeng, we have to limit the catch. Alisin natin yung mga gears na highly efficient, highly destructive. And then talagang enforce the law fully. Kasi dyan naman sa batas yung lahat mga components ng plano dapat para ma-rebuild natin ang ating fishery. Ano pa ba ngayon? Is it still popular ang dynamite fishing? I'm just curious lang. Meron pa bang gumagawa pa rin yun? Kasi alam natin, aside from the fish, di ba, yung corals and all that, and then also the health hazards, di ba, na ginamitan ng pa rin ba yun? Rampant pa rin pa ba? In certain areas, meron. Although it's hard to detect nowadays kasi nag-innovate na rin yung mga dynamite fishers. Dati, sa surface lang sila papa-explode na talang dynamite. Ngayon, underwater na. So, barely, you can barely feel it at the surface. So, yun, ganun ka-innovative din ang Pinoy. Kasi kung pigilan mo yung isang klase like fine mesh nets, no? Dapat hindi more than 3 centimeters yung mata ng nets. Gagawin nila, double, triple net nila kahit yung isang net ay within the regulation. Ganun ka-innovative din yung mga... Paano pa rin talagang Pinoy, maparaan. Ito nga po, Attorney Lisa, no, you are calling for the President to declare fisheries and food security emergency. Ano po ba yung kapangyarihang mabubuksan o maipatutupad kapag po nag-declare nga po ang Pangulo ng emergency? Kasi ito yung executive function na minsan hindi natin, we only recognize it kung may mga sakuna, no? Pero ito, talagang, this is already parang an invisible sakuna, no? Lahat ng mga tao. Sabi nga yung implications, hindi lang sa mga maliliit na mangingisda, hindi lang sa yung mga coastal communities, lahat tayo, kasi lahat tayo kumakain ng
isda. apektado. So, and this is, has implications on the future of our fisheries. Yung mga, what will happen to the future generations. Kaya, yung strong declaration on an emergency will actually signal, of course, yung mga bureaus, yung mga agencies mandated to really be serious about their work, hindi na not hide behind yung excuses, yung mga ganon. So yung may strong accountability din na in place sana. So yun lang, I think yung the lack of seriousness parang sinisweep under the rug lang yung mga ganitong information. So it doesn't mean po, attorney, na magkakaroon po kayo ng karagdagang suporta from the government. Kasi halimbawa, di ba, pag nagpapatupad ng any kind of emergency, naglalabas po ng pondo yung gobyerno. Wala pong mangyayaring gano'n na suporta para sa ating fisheries industry? Yeah, kasi nakita natin yung budget talaga ng BFAR na is yung primary agency charged with the enforcement of the fisheries code. Ang liit talaga. So, yun doon siguro kailangan ma-recognize din nga na yung lack of yung limited resources natin. Tapos yung mga local government units na yung hindi nagfo-focus, nagpa-prioritize din ng yung kanilang programa sa pangisdaan, sa kanilang, kasi sila yung may direct jurisdiction over their fisheries. Yun. Alam naman natin may mga gains, may mga LGUs na seryoso, may mga mayors na ayaw talaga nila papasukin yung mga commercial fishers. Pero minsan helpless din sila Helpless, Kasi yun nga, lang support from the national agency to help them enforce fully the law. So, Attorney Lisa, is this the reason why rin ang taas ng presyo ng mga isda? Kasi Yes, sa kakulangan. right. Kasi galunggong, unbelievable, di ba? Minsan mas mahal pa kesa sa manok. 220. Nung kami kumakain ng galunggong, nung panahon ni Cory Aquino, yan ang kanyang, that was her benchmark of her success. 20 Galunggong. pesos lang kada kilo ang galunggong. And that was 30 plus years ago. Ngayon, it's 200 plus. So, ang rason ho ba, dahil nga po sa kakulangan, kumukonti na po ang isda natin sa ating katubigan, kaya po ang taas presyo rin po ng mga isda. Yes po, basic economic formula yan, di ba? Oo. With the scarce resources, tataas talaga ang presyo ng ating goods, like isda. Oo. And yun nga, kasi nga bumababa na, nawawalan tayo ng isang jumbo jet load of fishers every year. Yeah. So very scarce na talaga. So konti na tayo makakakain ng magagandang klaseng isda at mahal na talaga siya. Yan, o yung mga kapitbahay natin ng mga ibang mga bansa na maraming tubig rin, like I guess Malaysia or Indonesia, oo. Sila rin ho ba ay nakakaramdam rin po ng kakulangan na rin ng isda? Is it a worldwide phenomenon or is it unique to the Philippines? Well, I don't really know kung ano yung actual status, pero I think FAO also, the UN FAO, Food and Aquaculture Organization, recently also released a report na globally ito yung nangyayari din. Yeah. So I think unfortunately, it's a global issue din na iba din yung problema doon. Of course, maraming issues about yung mga Chinese fleets, over kahit saan, pumapasok dyan. And parang geopolitical yung issue na ito. So pero yun nga, I think yun na talaga yung Papunta talaga, yung mundo talaga, talagang may food security, na talaga problem the world is really facing. I guess also the sheer number, di ba, of people around the world. Ilang billion na ba tayo? 7-something billion na yata. 8.3 billion na 8 tayo. na ba? 8.3 billion worldwide. Pati ako naiwan na. Akala ko 7 billion pala, 8.3 na pala. Okay, marami. Ay, ako lang, may tanong lang po ako, dahil nga 50% po ng protein ng mga Pilipino galing sa isda. Dahil napag-usapan po ni Padre yung galunggong. Na-curious tuloy ako. Ano po nasa listahan nyo yung mga isdang nawawala na sa ating katubigan? Kasi personally ako, ang kinakain ko lang talaga ay seafood, gulay at saka baka. So isa ako sa mga apektado nitong balitang ito. Ano po yung mga isda? May listahan na po ba kayo kung ano na yung mga nanganganib na isda sa Pilipinas? meron pa. So yung sardinas, marami tayo kasing klaseng sardinas, mga tuna,
One of this yung bullet tuna na kinakain din natin, no? Yung bullet, Jensen. kasi meron tayong maliliit na klaseng tuna. Hindi yung malalaking tuna na. Yung mga, tapos yung galunggong, Oo. yung mga round scad, matambaka, anduhaw. Hindi ko naman name lahat, pero yung nakikita natin Sa yung palengke. pang-araw-araw natin. Oo, Oo, sa yung mga palengke. pang-araw-araw. Oo, nako, yan pa naman yung mga gusto ko nga. Yung mga, Tuna, yung mga sardinas. pag piniprito ng malutong, di ba, Yes. yung nakakain mo lahat, yung mga tawilis, tapos yung mga salay ginto, tapos Pag yung dalagang crunchy-crunchy bukid. Nako, yan ang mga isda na kinakain ko. Maraming salamat po, Attorney Liza. At sana nga po talaga, no, hindi ko nga alam kung paano, kasi sasabihin ko sana, at least yung pag-agrikultura, magtanim na lang tayo. Pero pag isda, Ito, how do you replenish the yes, seas, di ba? oo, the Kasi ito nga water. sabi nga ni attorney, di ba, yung invisible emergency siya. Oo. Pwede bang invisible emergency or overlook nga? Because nga sabi nga ni attorney, Oo. Maraming salamat po, Attorney Liza. At we're with you, no? Talagang sana po talaga ma-address na itong mga problema, lalo na pagdating sa isda. Yan talaga kinakain ng karaniwang Pilipino, isda. Diba? Salamat po. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you po sa inyo. Ayan po si Attorney Liza Osorio, Campaign at Legal and Policy Senior Director po ng Oceana. Oras muli, alas 9:46 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. ASPN. Alas 9:48 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Kinumpirma po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang isang kumalat na draft report ng Blue Ribbon Committee kung saan inirerekomenda ang pagsasampa ng reklamo laban kina Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero. Unang lumabas ang draft report noong Martes, February 3. Nininaw naman po ni Lacson na draft o unang latag pa lang at hindi pa ito ang mismong committee report. Kailangan anyang malagdaan at maaprobahan ang dokumento bago ito maging aktual na Blue Ribbon Committee report. Inirekomenda rin ang paghahain ng reklamo laban kina dating Congressman Zaldico, dating Congresswoman Mitch Cahayon-Uy at dating Senator Bong Revilla. Inirekomenda naman po si dating Speaker of the House Martin Romualdez para sa higit pang investigasyon. Hindi bababa sa 4 na senador ang lumagda sa ulat. Ito po ay sina Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Binawi kasi po ni Senator J.V. Ejercito, Sherwin Gatchalian at Mig Zubiri ang kanilang lagda. Ayon po kay Senator J.V. Ejercito, kailangan ng mga miyembro ng Blue Ribbon Committee ng karagdagang oras para suriin muli ang draft report. Samantala, nagbitiw po sa pwesto si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap. Kinumpirma ito ni Deputy Minority Leader at later Representative Ana Victoria Veloso Tuazon. Ayon po kay Congressman Tuazon, formal na po ipinaalam ni Yap sa Kamara ang kanyang pagbibitiw, kaya't inirekomenda ang pagtanggal ng kanyang pangalan sa talaan ng mga miyembro ng kapulungan. Agad naman pong inatasan ni Deputy Speaker Yasser Alonto Balindong ang Secretary General na alisin po si Yap sa role of members. Si Yap ay kapatid po ni Benguet Representative Eric Yap, ay kabilang po sa mga mambabatas na binanggit ni Ombudsman Boying Remulla na tumanggap umano ng pera mula sa mga mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya. So ito yung pinagmulan, di ba, ng mga usap-usapan ng coup. Kasi nga may nag-release ng draft report at ang sinisisi nila isang media relations officer ng isang senador na excited daw i-release. Ganon? Yes. Wow. Ang dapat natin malaman, Baka sino yung media relations wala officer ng trabaho yan ng senador by na yan. tomorrow. Kasi for sure galing yan sa mayorya. Oo. Di ba? Hindi naman galing sa minority. Kasi nga, yung mga pinangalanan doon, lahat galing minority. Si Jinggoy, si Joel Villanueva, at saka si Cheese. Di ba? So, syempre, hindi sila yung magre-release niya. So, it came from the majority. Kaya galit na galit rin si Senator Tito Sen. Nakita mo kahapon, di ba, yung mga interview nila lahat, parang ang sakit lahat ng ulo nila. Si Tito Sen, parang talagang may migraine na may sa pagsagot, migraine. Okay. Anyway, sa iba pa pong mga balita, nagbabala naman sa Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Erwin Tulfo na maaari maantala ang pagpapasa ng South China Sea Code of Conduct dahil sa paglala ng palitan ng salita sa pagitan ng Chinese Embassy
at mga opisyal ng Pilipinas. Matapos makipagpulong kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, sinabi ni Tulfo na humiling ang ahensya na bawasan o ibaba ng mga mambabatas ang mga mapang-ataking pananalita laban sa paninindigan ng Chinese Embassy sa mga maritime issues. Ayon kay Tulfo, personal niyang tatalakayin ang mga bagay na ito sa kanyang mga kasamahang senador alinsunod sa kahilingan ng GFA dahil may nagpapatuloy na dialogo sa pagitan ng ahensya at ng Chinese Embassy ukol sa West Philippine Sea. Plano rin ni Tulfo na makipag-usap sa National Security Council para wag na itong dumagdag pa sa retorika. Dati nang tinawag ng NSC na undiplomatic ang mga pahayag ng Chinese Embassy. Ayon kay Tulfo, batay sa kanyang pag-uusap kay Lazaro, ang ibang naghahabol ng karagatan sa South China Sea, kabilang na po dyan ang Malaysia, Brunei at Vietnam, ay nagmamadaling maipasa ang Code of Conduct bago matapos ang taon. Samantala, sinabi naman ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, na hindi nakikipag-away ang China at ayaw nitong gumamit ng puwersa para resolbahin ang maritime dispute sa Pilipinas. Ayon po kay Jing, maaari namang bawasan ng dalawang panig ang pananalita at pakikipag-away, panatilihin ang status quo habang nire-resolba ang mga hidwaan. Magsama para sa mga pagsasagawa ng mga hakbang katulad ng mga joint rescue and environmental protection. Sinabi rin ni Ching na maaari ring gawin ng Pilipinas na independyente at balansyado ang pamamaraan nito sa foreign relations. Maaari niya maging kaibigan ang Pilipinas sa Estados Unidos at China. Kung ako ay parang referee, oy, dyan muna kayo sa corner. Status ko muna. Diba? Stay in the corner. Pareho kayo. Pilipinas, China. Ano muna? Truce muna, Diba? di ba? Bati-bati muna tayo. Bati-bati muna tayo. Huminaan lang muna tayo. Wala kasi naman talaga ang nasusolve sa mga maiinit na ulo. Kaya nga ang tawag, diplomasya. Masya. Diba? Ang Correct. diplomasya, hindi po dyan kasama ang maaanghang na batuhan ng salita. Oo. Okay, sa ibang balita, world news. Matatapos na po ang kasunduang nuklear sa pagitan po ng Estados Unidos at Russia na nilagdaan noong 2010. Ito po ang New START Treaty na naging mahalagang bahagi ng pulisiya ng Estados Unidos para pasimulan muli ang ugnay nito sa Kremlin, sa Russia. Sa pagtatapos po ng tratado, pinangangambahang maging senyales ito ng paglipat sa mas maluwag na nuclear order na maaring maimpluwensyahan ng lumalaking diplomatic at technological power ng China. Nilimitahan ng New START Treaty ang mga armas ng Amerika at Russia ng hanggang 1,550 na deployed strategic offensive warheads bawat isa. Katumbas ito ng 30% na pagbaba ng maximum na arsenal na itinakda noong 2002. Nilimitahan din ito na ang bilang ng mga launcher at heavy bomber sa 800. Binigyan daan din ng tratado ang pagsasagawa ng mutual inspection ng mga military site. Noong January 2021, isang kasunduan ang nabuo para palawigin ang kasunduan hanggang February 4, 2026. Kaya pala nag-expire na. Sana huwag na natin gamitin ang nuclear para sa ating mga paggagawa ng karahasan at digmaan. Oras muli, alas 9:55 po. At bago tayo magtapos, gusto ko lang ito, i-showbiz ko, imamarites ko. Ang head po ng Napolcom na lagi natin nakakausap, si Ralph Kalinisan. Aba, ayan, napakapogi ni Ralph. Yung pala, taken na pala siya, engaged. May love life pala si may love Attorney life. Ralph. May love life. May love life. Ayan, sa December 2026 daw, itong taon po, target na po ni Attorney Ralph Kalinisan magpakasal. Wow. At sino ang kanyang magiging misis? Siya po ay si Don Chang. Ayan, kung kayo po ay nanonood dati ng PBB, ayan, si Don Chang, isa po sa mga naging PBB housemates. Ang sweet naman ni Ayan, Attorney. Ang sweet, di ba? Si Attorney Ralph, nako, police by day, lover by night. Ay, congratulations! At model by the Attorney Ralph, dapat mag-guest ka dito dahil ang dami na namang mga storya na involve ang mga pulis. So, ayan, congratulations po kay Attorney Ralph Kalinisan and best wishes rin kay Don Chang. So they're engaged?
I think they're Nag-propose engaged. na ba siya? I think they're engaged. Oo. Very ano na sila ngayon very public. Nakita ko yan the other day sa Instagram ko. Biglang, sabi ko, Sa'yo pala galing ang balita si niyan, Attorney Patsy. Ralph ito nag-guest natin ito, NAPOCOM chief. Diba? Kaya nga Opet, sabihin mo, JM, sabihin mo kay Attorney Ralph, mag-guest siya dito dahil in-announce na natin ang kanyang soon-to-be wedding. Inunahan na pa natin. Inunahan natin. Oras, alas 9:56 na po ng umaga. ESPN pa rin tayo. Ang sambayanan, pinusuan natin. Ito pa yung ating question of the day. Kung ganito kabilis ibasura ang reklamo laban sa Pangulo, may tunay pa bang laban ang ordinaryong mamamayan para sa pananagutan ng nasa kapangyarihan? Ayan, panoorin po natin ito. Tama lang po yung mapanagot po yung mga nasa kapangyarihan para ma-impeach po sila. Mapanagot po sa kanila pong ginawa. May laban pa tayo mga Pilipino. Pero para sa akin, dapat kung sino yung may kasalanan, dapat siya yung managot para sa kabubuti ng bayan. May pag-asa pa tayo dyan. At sama-sama lang tayong mga Pilipino. Ipaglaban natin yung tama. Wala ka namang magawa kasi sila naman yung nakapangyarihan. Kasi kung hindi impeachment, if you really are not satisfied talaga, edi you go to the streets again, di ba? Kaya Para yung mag-welcome nangyari sa protester EDSA, naman. di ba? If ever, pang ilang EDSA na yan, pang ilang EDSA. Kung talaga tayo ay hindi talaga satisfied. Pero sana, like again, madaan ulit natin sa tamang proseso. At saka makonsensya na yung ating mga mambabatas na gumawa ng tama. Mahiya naman kayo. Huwag na kayo magnakaw. Okay, go. At tandaan po dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyu na papanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kung hindi syempre pasarapan. Kaya sulitin nyo po, tawanan nyo po ang mga problema. Mag-food trip po, gumala at gumawa po ng mga masasayang alaala. Kaya sumuto kayo dito bukas sa palagay nyo. Susunod na po ang Kada Umaga Girl. At mamayang alas 9:30 ng gabi, mata ng Agla International dito lamang sa Net 25. Happy